Magandang gabi po sa ating lahat. Ang Iglesia po ng Molino Grace Bible Church ay nagpapasalamat po sa inyong pagdalo sa gabi ito upang makiisa po sa gawaing banal ng ating Panginoon. Ang ating pong pangitipong ito hindi po para gunitain ang kamatayan ni Kristo gaya na po ng pagunita ng buong Pilipino, kundi ipahayag po sa atin ang dahilan ng kanyang kamatayan at kung ano ang kaugnay nito sa ating mga buhay. Kung kayo po'y mayroong Biblia, nais ko pong buksan ito sa Philippians chapter 3, verse 7 to 14. Philippians chapter 3, verse 7 to 14. Babasahin ko po, at para doon sa wala pong Biblia, pakinggan lang po itong maigi. Sapagkat dito natin ihahango ang mensahe. Hindi po tayo magbibigay ng anumang laman sa isip ng isang mangangaral para sabihin sa inyo kung ano yung katungkulan, yung kahulugan ng kamatayan ni Kristo, kundi magmumula po mismo sa Biblia. Ang Biblia po ang magsasalita sa atin ngayong gabi sa pamagitan po ng mga ngaral. Ganito po ang sabi sa Philippians chapter 3, verse 7 to 14. Gayunman ang mga bagay na nasa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay na inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa Kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa Kanya sa Kanyang kamatayan upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot kung paano ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ay namin magtiwala sa aming mga sarili. Dalangin namin ang inyong Espiritu na siya pong magturo sa amin, magbigay ng unawa, at magbigay din po ng tamang pananalita at tamang pagpapaliwanag ang inyong lingkod upang maipahayag sa aming kalagitnaan ang nais niyong ipaabot sa bawat isa ng naririto ngayon. Ay naming magtiwala, ay naming manangan sa mga katuruan sa panlabas, kundi kung ano po ang nais niyong ituro sa amin mula sa inyong banal na salita. So, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Para po sa kaalaman ng lahat, ang aklat po ng Pilipos, ito po'y aklat ng kagalaan. Sabi po sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord. I will say it again, rejoice. Ang sabi po ron, rejoice, hindi po sa anumang bagay, kundi rejoice in the Lord. Yung pong ating paksa ngayon, magalak tayo sa Panginoon at hindi kung saan-saan lamang. Nalam natin na ipinagdiriwang ngayon ang taon-taon na tradisyon na kinagisnan ng bawat Pilipino. At alam natin, dagsa-dagsa po ang mga nagsusiuwian sa kanilang mga probinsya upang doon nila ganapin ang pagninilay kung ano pong kahulugan ng kamatayan ni Kristo
at upang sila din po ay makapagnilay sa dahilang nais nilang makilala ng higit pa si Kristo kung sila ay naroon sa kanilang probinsya dahil may kanya-kanya silang mga tradisyon. Tulad po ng pabasa. At iba naman ay sa mga panoorin. Nagpupunta sila sa mga nagpapapako sa krus, nagpipenitensya, dahil doon daw nila napagninilay at nakikilala nila si Jesus sa pamagitan ng mga bagay na ito. At kaya naging kagalakan na ng lahat ng tao na pumunta sa iba't ibang lugar, pumunta sa panoorin na mga nagpipenitensya. At hindi lang yon, marami po ngayon ang nagbabakasyon para mag-picnic, picnic dito, picnic doon, di ba? Kainan doon, sa paligo doon sa karagatan. Dahil dito raw nila na ipaparamdam ang kanilang pagkilala kay Kristo. Ngunit, ang tanong natin, yan ba ang itinuturo ng Biblia? Marami po sa atin marahil naniniwala sa ganitong mga tradisyon. Pero tignan natin minsan ngayong gabi kung ano ang sinasabi ng Biblia. Yun po ang ating dapat bigyan ng dahilan ng ating kagalakan. Dapat tayong magalak kay Jesucristo. Natotoo ba na taon-taon kailangan nating muling gulitain ang kamatayan ni Kristo at marami pong tumutulad sa kanyang kamatayan, nagpapatako sa krus. Hindi pa ba tapos yung ginawang sakripisyo ni Kristo? Kung ating pong babasahin ng banal na kasulatan para po sa ating kaalaman, Hebreo 10:10, ganito po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa naging kamatayan pagdurusa ng ating Panginoon. Ang sabi sa Hebreo 10:10, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Inalay ni Kristo ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, doon sa krus ng Kalbaryo, minsan magpakailanman at hindi na maaaring ulitin. At hindi maaaring ulitin ng sino man. Sapagkat there is only one Savior, isa lamang ang tagapagligtas. At ang tagapagligtas natin ay si Kristo. At minsan nila itong ginawa, kaya hindi pwedeng ulitin ng sino mang tao sapagkat walang tao makapagliligtas ng kanyang sarili. Wala pong tao makapagliligtas ng kanyang sarili, kundi sa Panginoon at ang Panginoon lamang. Kaya dito natin dapat ituon ang ating totoong kagalakan sa Panginoon. Sapagkat ang ginawa pong kamatay ni Kristo, ito po yung katuparan ng kanyang katubusan sa kasalanan. Walang ibang tutubo sa kasalanan maliban sa ginawa ni Kristo magpakailanman, minsan magpakailanman. Ito po'y katuparan, kaya hindi dapat natin ipagluksa o ikalungkot ang kanya pong kamatayan sa krus. Kundi dapat natin kagalak sapagkat mayroon tayong katiyakan na katubusan kung ito'y ating sasampalatayanan. Kaya dito po sa ating binasa, Filipos 3:7-14, dito po ay nagtuturo ang Diyos sa pamamagitan ni Pablo na dapat nating kilalanin si Kristo ng personal. Sapagkat kung hindi po natin kilala si Jesus Christ na isang personal, wala po tayong totoong kagalakan. At unang-una pong dapat nating makilala si Kristo ng personal sa ating buhay upang magkaroon tayo ng kagalakan ay tayo po ay sumampalataya sa Kanya at tayo maging anak ng Diyos. Kung wala pa po ang inyong tamang relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanyang ginawa sa krus na minsan magpakilanman katubusan ng iyong kasalanan, wala pong paraan para po maging anak ng Diyos ang sino mang tao. Ganito ang sabi sa Juan 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Wala pong ibang paraan, hindi po ang pagpapapako ng krus, hindi pagpipenitensya para tayo ay patawarin at tayo ligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan,
Wala pong ibang paraan kundi sampalatayanan ang ginawa ni Kristo at si Kristo sapagkat bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos, ito po yung pinakadakilang kagalakan na dapat taglay natin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat po ikaw ay mayroong totoong kaligtasan at ikaw ay nagalak, hindi lamang ikaw ang magagalak niyan, kundi maging ang buong kalangitan ang siya na magagalak. Sapagkat sinasabi sa Lucas 15:12, naalala ko lang po, pakibasa ko ron, wala po kung pakibasa lang po, Lucas 15, versikulo 10. Gayon din sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Okay, sa isang makasalanang nagsisisi sa kanyang sarili at sinampalatayanan si Kristo, binigyan siya ng karapatang maging anak, hindi lamang ikaw magagalak, kundi pati sa harapan ng anghel. Now, sino po ang nasa harapan ng anghel sa langit? Na kanilang sinasamba? Ang Diyos. Higit na nagagalak ang Diyos sa isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan at sinampalatayanan ang ginawa ni Kristo ng kanyang ginawa minsan magpakailanman, hindi na mahulit, siya binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun po yung una nating personal na dapat nating malaman. Pero ang ating pong pag-aaral ngayon, kung paano kung ikaw ay Kristiyano na, paano ka magkaroon ng isang totoong pagkakilala kay Kristo at ano ibubunga nito sa ating mga buhay. Ito po ay sinasabi sa ating talata. Now, ang dito po sa ating talatang binasa, nagpapakita ito na kung makilala natin ang personal ba si Kristo. Hindi sapat yung sumampalataya ka, kilala mo na. Hindi na hulugang sumampalataya kay Kristo ang tagapagligtas, kilala mo na siya. Hindi pa. Kailangan kasama mo siya palagi, araw-araw, nababasa mo kanyang salita at makikilala mo siya. Kaya itong salitang ito, natin binasa, ito po yung nagtuturo na dapat natin kilalanin pang personal si Kristo. Bakit po? Dahil mayroon pong 4 na dahilan sa ating teksto. Unang-una pong dahilan, ang makilalang personal si Kristo ay isang kakontentuhan. Lahat tayo wala pong kakontentuhan. Maging ang pinakamayaman sa daigdig na ito. Kailanman sinabi niyang nasa kanya na lahat, pero hindi pa rin siya kontento. Maghahanap pa rin siya ng mas malaki. Na paano tayo magkakaroon ng kakontentuhan? Tanging ang Panginoon lamang ang makasasagot niya. Si Pablo, makikita natin yung kanyang pangungusap. Dito natin babatay na ang makilalang personal si Kristo ay kakontentuhan. Ito niya sabi sa verse 7 and 8 sa ating text. Philippians 3. Ang sabi sa verse 7 saka 8, gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan. Tingnan niyo, sabi ni Pablo. Lahat na yung siyang pakinabang. Alam si Pablo, mayaman siya. Isa siyang Pariseo. Leader siya ng isang reliyong napakalaki noon. At dahil siya po ay leader, pinapatay niya ang mga Kristiyano. Hinahabol niya, pinakukulong siya. Yun ang kanyang dapat ipagmalaki. Pero ang sabi niya, inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Sa mga tweet, naging Kristiyano si Pablo, pero hindi pa rin niya kilala ng lubusan. Ang kailangan lang doon, kanyang aring kalugihan lahat ng kanyang mga tinatangkilik para lang kay Kristo. Higit pa roon, ang sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kalagahan na makilala si Kristo, Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Kung gusto ko ipaliwanag po yun, yung mga sinabi ni Pablo ngayon. Ang ibig po sabihin ni Pablo, upang siya'y makontento, tulad natin, dapat tayong tularan o tumulad kay Pablo. Dapat tayong makontento. Dapat mayroon tayong personal na pagkakilala kay Kristo. Pero bago natin ito maabot, maraming hadlang, mga kaibigan. Bago nyo makilala si Kristo, maraming hadlang. At ito ang sinasabi ni Pablo sa kabanatang ito.
Sa totoo, siya'y nagpaalala sa kanyang mga sinulatang Kristiyano. Para silang lumago na makilala si Kristo, paalala niya, ang sabi sa verse 1 and 2, sa konteksto po, ganito ang sabi, chapter 3 ng Philippians, verse 1 and 2. Kahuli-hulihan, mga kapatid ko, maggalak kayo sa Panginoon. Ang kagalakan niyo sa Panginoon dapat. Ang sumulat sa inyo ng gayon ding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, kundi para sa inyong ikaliligtas. Sumulat na pala si Pablo sa kanila na itong ingatan nyo, sapagkat kung hindi nyo ingatan mga bagay nito, hindi nyo lubusan makilala si Kristo at wala kayong kagalakan sa Kanya. Verse 2, mag-ingat kayo sa mga aso. Mag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Mag-ingat kayo sa mga hindi totoong circumcision o pagtutuli. Now, hindi po yung ibig sabihin sa laman yan, kundi sa puso, no? Nang sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga aso. Sino po ang mga aso tinutukoy dito? Mabigat yun. Kasi nung araw, kapag ka isang tao tinuring na aso, siya yung pinakamababang tao. Mabigat yun. Eh ngayon sa atin may mga bata tayo na tinatawag na aso No? Iro. Sa Bisaya, meron kaming kapitbahay na ang pangalan niya Iro. Sabi ko, ba't tinawag na Iro? Ang Frederick palang kanyang pangalan, napakaganda. Kasi daw, nung siya din panganak, pag umuha, aw! Aw! Ganun daw kung umuha. Kaya tinawag siya Iro. Pero dito po, sa panahon ni Pablo, yung aso, ito po yung isang katawagan sa isang taong masama. Isang masamang tao yan. Kung tawagin yan, sa ating panahon, sila yung mga legalista. Sila yung nasa sekta na kung ikaw'y pumasok sa totoong pananampalataya ng Kristyanismo, sasabihin na, di ka pwede dyan. Kailangan sundin mo yung ating patakaran, yung ating tradisyon. Dapat dito ka tumungtong bago ka maging Kristiyano. Dahil kung hindi mo ginanap ang bagay na ito, hindi ka pwede magiging totoong Kristiyano. Nakita niyo ba yun? Kung ikaw ay lumalapit sa totoong doktrina o totoong aral ng pagiging Kristiyano, maraming hadlang. At sasabihin, nako, nagpalit ka pa kasi ng reliyon. Kung tawagan po yan sa panahon ni Pablo, masakit, aso. Mga legalismo. Naalala ko po ang aking tiya, si Mrs. King. Nandun po siya sa Panginoon ngayon, kapatid ko ng aking nanay. Nagkaroon siya ng batas sa bahay niya. Nang sabi niya, ayaw ko na hindi Kristiyano sa bahay na ito. That is legalism. Kailangan ang nakatira sa bahay nito, Kristiyano. Kaya alam niyo, mga nakatira doon, kahit hindi naman totoo Kristiyano, Kristiyano man. Umaatin sa mga tuwain, nakikinig ng preaching, umaawit din, dahil napipilitan dahil sa mga legalismong paraan. Sa ating pong panahon, hindi ka pwede maging Kristiyano kung hindi mo sundin ang tradisyon. Yan po ay, sa panahon ito ay aso. Mabigat po yun. Now, ano itong aso sa turing ng Panginoon? Si Jesus mismo may tinawag ding aso. No? May tinawag ding aso. Now, Matthew 7, ganito ang sabi, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay. At huwag kayong magtapon ng mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yuratan nila ang mga ito ng kanilang mga paa at pagbalingan kayo at lapain. Mismong si Kristo nagsasabi rito na huwag daw ibigay ang banal na bagay. Halimbawa, ito pong Biblia. Doon sa mga aso. Sapagat ang mga aso, hindi naniniwala yan sa Biblia. Hindi sila naniniwala sa turo ni Kristo. Kaya sabi niya, huwag din yung ibigay yan sa mga baboy, sapagat ang mga baboy walang pakialam kung nila'y perlas. Tatapakan nila yan. Kung aso yan, babalingan ka. Banghagol ka ba? Di ba, bigyan mo aso na masarap, agating ka pa. Kahit yung aso namin sa bahay, babait na yung aso namin. Pero ingat ka sa pagbigay din namin, kasama yung ngipin. Marami pong mga taong ganyan. No? Ayaw nilang Biblia. Huwag mo na, dito ako na gising, dito ako mamamatay. Hindi sila naniwala doon. Kaya ang tawag ng Panginoon dyan, mga sumasalungat sa Kanya.
At hindi lang yun. Pagdating kay Pablo, dito sa ating binasa, sa konteksto, ang sabi sa verse 18, sapagkat marami ang mga lumalakad siyang madalas kong sabihin sa inyo, na ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluhat na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Mga kaaway ng krus ni Kristo. At ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan. Ang kanilang tiyan, ang kanilang diniyos. At ang kanilang kahiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatuwa ng isip sa mga bagay na makalupa. Bagamat sila'y nagpapatako sa krus, pero ayaw nilang tanggapin yung mensahe ng krus. Ano mensahe ng krus? Minsan lang namatay si Kristo, magpakailanman, at yun ang sapat mong sampalatayanan para mapatawad ka sa iyong kasalanan, pero ayaw nilang paniwalaan. Kaya yung mensahe sa krus, ayaw nilang tanggapin. Gusto nila, sila mismo ipako sa krus. Wala pong ganun sa Biblia. Kaya yung sabi ni Pablo, huwag kayong mag-ingat kayo sa mga tao ito. Pagdating sa biyaya ko, ang mga tao ito namumuhay sa batas. Mayroon silang patakaran sa bahay. Mayroon silang sariling patakaran. At yun po ang hinayuan ng ating teksto. Kaya hindi ka balisa kalabisan kay Pablo na palalahanan sila. Hindi kayo lalago sa inyong personal na pagkakilala kay Kristo kung makikinig kayo sa mga tao ito. Wala silang dinidiyos kundi ang kanilang sariling tiyan, ang kanilang sariling kapakanan, ang kanilang sariling paniniwala. At ayaw na ng paniwalaan kung ano sinasabi ng banal na sila. Kaya ito po paalala ni Apostol Pablo. Sa totoo, kung sa katuwiran o sa kautusan si Pablo namumuhay, higit siya sa lahat ng mga taong tinukoy niyang aso. Higit siya. Pero anong ginawa ni Pablo? Basahin natin muli ang verse 7. Una, inari niya itong kalugihan. Kung diyan ako magpapatuloy sa aking kinagisnan, hindi ako lalago kay Kristo. Kaya dapat ariin ko yung kalugihan ko yan. Pagkaluging isang bagay, hindi mo papakinabangan. Tatalikuran mo. Kaya sabi niya rito, verse 7, gayon man, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, dati, no? Ay inari kong kalugihan. Bakit? Alang-alang kay Kristo na siya'y aking higit pang makilala ng personal. Hanggat hindi niyo tinuring na lugi kayo pag diyan kayo nananatili, hindi niyo kailanman makakamit si Kristo sa personal na pamamaraan. At hindi lang yun. Ang sabi niya sa verse 8, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan. Hindi lang pala yung kanyang dating buhay, yung kanyang mga batas, kundi maging lahat ng bagay na maaaring humadlang sa kanya para makilala si Jesus, inari niyang kalugihan. Hanggat hindi natin ginawa ito, mga kapatid, nakal natin lahat ng ating bisyo, lahat ng ating mga anumang kasamaan natin, sabi natin may pakinabang yan, kalahin mo naman, yun na lang katangin tayo kung bisyo, pipigil mo pa, yan ang nagpapalakas ng katawan ko. Mga kapatid, hanggat hindi mo tinanggap na kalugihan yan, hindi mo talaga maabot si Kristo sa isang personal paraan. Kaya tingnan nyo, sabi sa verse 8, tuloy natin, higit pa roon ang mga bagay na ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo. Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, ang sabi niya, bagamat sabi ni Pablo, maganda sana yun, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura. Yung pakinabang na sinasabi ng mga tao na kung mayroon ka dito, itong makapagbigli, tanyag sa iyo, magiging sikat ka. Pero kung wala ka namang Kristo, ang sabi ni Pablo dyan, ituring mong basura yan. Hanggat hindi mo tinuring na basura, hindi mo makakamit si Kristo. So kay Pablo, kilala niyo si Pablo, no? Ako noon, lumuluhod ako kay Pablo. Kasi nga, ang sabi, si Pablo, marami siyang kabutihan ang ginawa.
apaw-apaw yung kanyang kabutihang ginawa. Kaya sa turo po ng ating kinagisnan, na kung mananalangin ka sa isang poon, sa isang santo, babahaginan ka ng kanyang kabutihan para makapasok ka sa langit. Kung tawagin po yan, supererogation. No? Kaya manalangin ka sa poon para isalin sa yung kabutihan niya na makarating ka sa langit kasi kulang tayo parating. Ganon din ako nung araw kay Pablo. At hindi lang yun. Lumuhulog din ako sa pangalan ko. Ang pangalan mo kasi si San Isidro. Isidro yung pangalan ko. Kaya lumuhulog din ako sa San Isidro kasi siya yung santo ng mga mag-aararo. Di ba? Pero, si Pablo, kung tutusin natin, sino ba si Pablo? Isa siyang pariseo, isang relihiyoso, mamamatay tao. Binibilanggo niya ang mga kabataan, ng mga Kristiyano, mga matatanda. Talagang hinahabol niya. Siya ay kumakalabang kay Kristo. Pero, noong siya'y katagpuin ng Panginoon, nagbagong pananaw niya, kalugihan niya para sa kanya. Ang sa kanya ngayon, patuloy siyang maglilingkod kay Kristo. Kaya kung hindi mo alam kung anong buhay ni Pablo, akala si Pablo walang kasalanan. Siya po'y tulad lamang nating makasalanan na iniligtas ng Panginoon. So ikalawa, yun po yung unang kahalagahan, ang makilala si Kristo, ito ay kakontentuhan. Pag mayroon kang Kristo, magkulang ka man sa pagkain, magkulang ka man sa pera, ano man kalagayan mo, kontento ka dahil mismo ang Diyos natutuwa dahil ikaw ay Kanyang anak. Amen? At hindi lang yun, dalawa, ang makilala personal si Kristo, kasiguruhan. Assurance sa Ingles. Kasiguruhan. Hindi na sabi sa verse 9. At ako'y matagpuan sa Kanya nang wala kong sariling katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Ano po yung katuwiran? Daw na totoo? Wala kay Kristo? Batay sa pananampalataya. Sabi ni Pablo rito, ako'y sana'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan. Pag sabing kautusan po, kailan sundin mo ito, magsimba ka ng ganito, manalangin ka 7 Biyernes, 7 Sabado, mga ganyan. Sundin mo ito, mga ganyan. Huwag kang magwalis ng mga gabi na, baka lumabas ang swerte. At mga kautusan, sabi ni Pablo, kung yan ang magiging dahilan para akong maging matuwid sa Diyos, lugi ako dyan. Lugi ako dyan. Yan ay utos ng tao, hindi utos ng Diyos. Kung dyan mo ibabatay ang iyong pagiging matuwid dahil nasunod mo lahat ng kautusan yan, matatagpuan ka ni Jesucristo pagbabalik niya na nasa iyong sariling katuwiran. Pero sabi ni Pablo, ayaw mo nun. Kundi, ang katuwiran sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Now, paliwanag ko na sa inyo maikling pandalian, no? Si Kristo ang katuwiran. Siya yung righteousness of God. Siya yung katuwiran ng Diyos. Tayo po ay mga makasalanan. At ang dapat sa atin ay sa impyerno ng kamatayan sa apoy. Nung mamatay si Kristo sa krus, ginawa niya lahat, tinupad niya lahat ng kalooban ng Ama at hiningi ng batas. Wala siyang niliban kahit kamunting utos sa Biblia. Tinupad ni Kristo. Kaya siya yung katuparan ng lahat ng kautusan, kaya nasa Kanya ang katuwiran. Okay? Si Kristo ang katuwiran sapagkat hindi siya nagliban anumang utos ng Diyos at anumang hinihingi ng kautusan na hindi niya ginawa hanggang sa kamatayan sa krus, hindi siya nagreklamo. At yan, pag yan ay sinampalatayanan mo, hindi kayo makasalanan, once na sinampalatayanan mo yung kamatayan ni Kristo, ang totoong nangyayari niyan na hindi natin nakikita dahil sa pananampalataya, yung ating kasalanan ay ibinibihis kay Kristo. Kasama itong ipinako sa krus, kasama itong mamamatay at malibing. Pero yung katwiran ni Kristo na kanyang ginawa,
yun naman ang ibibihis sa iyo. Hindi ito sa magitan ng pagsisikap mo, kundi sa magitan ng panampalataya kay Kristo. Kaya nga, si Kristo, ang ating katwiran at ang ating kasalanan, dinala niya sa krus at yun ang kanyang kinamatayan at inilibing. Tagumpay dahil muli siyang nabuhay. Kaya sabi rito, at ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katwiran mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos na patay sa panampalataya. Hanggat hindi mo nakikilala si Kristo sa ganitong paraan, mananatili ka sa sayong sariling katwiran. Ako naman hindi masamang tao. Wala naman akong tinatapakan ng tao. Wala akong nilalamangan. Sarili mong katwiran. At yung sariling katwiran, yan ang paniniwala mo ang magdadala sa iyo sa tiyak na kapamakan sa impyerno. Sapagat ang tanging katwiran na maaari mong makakuha na siya magdadala sa iyo sa kaligtasan kay Kristo, sa Diyos, ay ang katwiran ni Kristo. At ang katwiran ni Kristo, makukuha mo lang sa magitan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya mayroong kamatayan sa krus eh. Hindi ang relihiyon ang namatay sa krus. Si Kristo ang namatay sapagkat siya ang kasiguruhan. Ngayon, kung ikaw ay mayroong panampalataya kay Kristo, mayroong kang kasiguruhan. Pero kung nandun ka pa rin sa iyong inakala na matuwid ka sa mga ginagawa mo, dahil sincero ka naman tinutupad ang lahat ng gusto, dahil parang alam sa kabutihan ng pamilya mo, mananatili ka rin sa iyong sariling katwiran, ligaw ka sa katwiran ng Panginoon, ng Diyos. Alam mo si Pablo, naawa siya sa kanyang mga sariling kababayan. Sapagkat ang kanyang mga sariling kababayan, kung ituring sila yung mga aso. Sila yung mga taong talagang diboto sa kanilang relihiyon. At kung tawagin sila mga perpekto, sapagkat sinusunod nila lahat ng pinaka-atiting na kautusan, sinusunod ng kanyang kababayan. Pati ang pag-iikapo ng sibuyas, kamatis, sigarilyas at mani, talaga namang kanila itong binibigyan ng ikapo. Kaya sa kanilang pagiging sincero, hangang-hanga si Pablo, pero si Pablo, pagdating sa kaligtasan nila, nakakawa. Romans 10, verse 1 to 4. Babasahin ko lang ang sulat niya sa mga kababayan niya. Kapwa Hudyo. Ganito sabi niya, Romans 10, verse 1. Mga kapatid, nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila'y maligtas. Kita niyo, kapwa Hudyo na ito. Diboto sa kanilang reliyon. Pero nais ni Pablo maligtas sila. Ligaw pala sila. Ang sabi sa verse 2, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Hindi sa personal na kaalaman sa Diyos. Verse 3, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos, at sa pagsisikap nilang may tayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpapasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Ang sabi ni Pablo sa verse 4, si Kristo ang tinawian ng lahat ng kautusan. Siya lamang ang nakatupad dito upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Kung mananatili tayo sa ating paniniwala dahil ang pagpapadala sa atin sa langit dahil tayo ay naging matuwid, mabait tayo, matulungin, wala tayong nilalamangan, kahit gawin mo pa lahat yan, pero kung wala ang katwiran ni Kristo, wala rin. Dapat ibihis mo ang katwiran ni Kristo. Dahil kung si Kristo ang siyang mong katwiran, sigurado ka. May kasiguruhan ka. Sabi nga nila, sino naman kung sabing sigurado ka ng kaligtasan mo rito? Saan mo lang malalaman yun pag nandun ka na? Saan doon? Kaya sabi sa banal na kasulatan, Romans 3:23, lahat ay nagkasala at lahat ay kapos sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay papunta sa kamatayan sa impyerno. Paano ka makarating doon kung wala kang katyakan ngayon? Pag namatay ka na, wala na po. Hindi ka na pwedeng magkaroon pa ng katiyakan. Ngayon, habang nabubuhay tayo, ipinapangaral ng salita ng Panginoon dahil nais ng Diyos, makatiyak kayo, makasiguro kayo sa inyong kaligtasan. At yun po ang pinag-aaralan natin ngayon. At ikatlo,
Kailangan nating makilala si Jesus ng personal sapagkat una, ang makilala ng personal si Kristo ay ano? Kakontentuhan. At ikalawa, ang makilala si Kristo ng personal ay ano? Kasiguruhan. At ikatlo, ang makilala ng personal si Kristo ay makamukhang tulad niya. Nagiging katulad niya. Yun yung sabi sa verse 10 hanggang 11. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pagkikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanyang kamatayan. Pero ito po, mali po ang interpretasyon ng reliyon dahil pinapaniwala yung mga taong nagpapakako sa krus, nagiging tulad sila ni Kristo. At ito po niyan sa Biblia, yun po ay karumal-tumal sa Diyos. Kasi parang binawasan mo ang kapangyarihan ni Kristo ng kanyang kamatayan sa krus, kulang, kailangang dagdagan ng tao. Sa makatwid si Kristo, hindi Diyos, kukulang. Kaya isang pagmamali kay Kristo, kaya nga hindi pwedeng tularan natin eh. Hindi pwedeng tularan. Ang sabi ni Pablo rito, makaisa siya, matulad siya sa kanyang kamatayan, verse 11. Ang sabi sa 11, upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Kung ikay matulad kay Kristo ngayon pa naman, taglay mo kanyang katwiran, sigurado mayroon kang muling pagkabuhay kasama sa kanyang kaharian. Pero kung wala, muling pagkabuhay doon sa kapamataan. Mga kapatid, hindi po ito gawa-gawa natin. Ito po'y salita ng Diyos na ating ipinapangaral sa inyo. Sa makatwid, kung matutulad ka sa kanyang kamatayan, matutulad ka sa kanyang muling pagkabuhay, ikaw ay nagiging katulad ni Kristo. Sapagkat yun ang layunin talaga ng Diyos, ng bawat mananampalataya ay matulad sa kanyang anak na si Jesus. Romans chapter 8, verse 29. Ganito pong sabi, Romans 8:29. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang magiging panganay sa maraming magkakapatid. Ang magiging katulad kay Kristo dahil siya'y ginawang anak ng Diyos, siya'y tawaging kapatid. Hindi lamang ang Panginoon ay ating Panginoon, Diyos na tagapagligtas, kundi ang turing sa atin ay kapatid sapagkat tayo naging kamukha niya. Verse 30, at yaong mga itinalagan niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga tinuring na ganap ay luwalhatihin din naman niya. Kano katwid, kung paano si Kristo ay niliwalhati ng Diyos, ganon din ang mga sumasampalataya sa Kanya. Maruluwalhati, kaya magiging katulad at kamukha. Yes. Kaya bilang Kristiyano, hindi po sapat minsan na kayo makinig, galing na ako dyan, alam ko na yan. Hindi pa po. Hindi pa. Alam nyo, hindi mo, kung kayo binata, hindi nyo pakakasalan ang babae ngayon nyo lang nakilala. Kung tawagin, love at first sight. Yun ang simula. Dahil mayroon kang love at first sight, talagang magpupursikit kang kilalanin mo siya. Hanggat maaari puntahan mo siya, dalawin mo siya, hanggat maaari bigyan mo siya ng bulaklak, hanggat maaari kausap mo siya araw-araw, hanggang sa makilala mo siya ng kanyang palang nanay, aswang, at ang kanyang tatay naman pala, birdugo. Ngayon, kung gusto mahal ka talaga siya, papakasalan mo siya. Hanggat hindi ka nakiisa kay Kristo, hindi ka niya kasama sa mga pagdurusa, sa paghihirap, sa mga pagtitiis, hindi mo malalaman kung ang pagtitiis mo ay tulad ng pagtitiis ni Kristo. Doon ka lamang natutulan sa ating Panginoon. Kaya bilang Kristiyano, lumago tayo sa pagkilala kay Kristo. Katulad niyo, kung kayo Kristiyano, anong reaksyon nyo kapag kayo sinisira o sinisiraan sa ibang tao? Anong reaksyon ninyo? Ay! Sabi mo, tayo mo? Bakit ito sa akin? Di ba, gano'n?
hindi ka pa naging kamukha ni Kristo. Dahil si Kristo, pinaratangan na, pinagsasampa na, pinagsusuntok na, pero naroon sa kanyang pagmamahal doon sa sumuntok sa kanya. Kaya, dapat araw-araw nakikilala natin si Kristo nang sa ganun matutulad tayo sa kanyang larawan. Ngayon na siguro kayo na, natutakan yung paa nyo. Ngigit siguro, bata rin nakatapak. Ano po yung galawin nyo? Diba? Maring kanina, napaglamangan kayo, na-drive na, hindi kayo nasuklian ng 5 sentimos, nagalit na kayo. Dahil ayaw natin magpalamang. Hindi tayo nagiging katulad ni Kristo. Makikilala, makitutulad naman tayo ni Kristo kung tayo'y laging kasama niya. At saan natin nakakasama si Kristo? Sa tuwing ipinapangarap siya. Lalo tayo nakakilala. Kaya, ang ating panampalataya, batay sa ating napakinggang aral buhat sa Biblia. Yun ang totoong panampalataya. Yung sinasabi ng mga tao, ako may panampalataya, saan galing? Sa kanyang sarili lang. Yung pananampalataya yun, hindi makapagliligtas. Kasi ang object ng kanyang panampalataya sa bagay, sa tao, o sa pangyayari. Pero kapag tayo may panampalataya kay Kristo, ano man ang kalagay natin, object natin ng ating faith is only Christ. Walang ibang pangalan sa sino ng langit ay binigay ng Diyos na sukat ikaligtas sa sino ang sumasampalataya sa Kanya, malibang si Kristo. Kaya ang iyong panampalataya, hindi lumdag sa dilim. Bahala na! Basta ako sumasampalataya. Hindi pwede yun. Kapag ka nakakarinig ka palagi ng aral ni Kristo, napapakinggan mo tamang pag-aaral, lumalago ang iyong pagkaalam ng kalokohanan, kaya lumalago ang iyong paniniwala, kaya na lumalago din ang iyong tiwala. Dahil dyan, mayroon kang pananampalataya. Pang-apat, hindi lamang makilala ng personal si Kristo ay isang, may una? Kalimutan na. Kakontentuhan. Ikalawa, ang makilala si Kristo ng personal ay kasiguruhan. Ikatlo, ang makilala si Kristo ng personal ay magiging katulad niya. Okay? Pang-apat, ang makilala ng personal si Kristo ay mapapabang katulad niya. Hanggang wala tayong Kristo, maaaring pwede kang maging humble. Pero mayaman. Diba? Ako naman mabait na tao. Kapag pakababa ako, martir na yata ako. Sabi ng mga kaibigan ko, ba't ka nagpapakamartir? Ano mababa mo ang baba ako? Pero point tao sila. Ano? Alam mo, wala kaming pera. Kasi kabibili namin ng isang ref na malaki. Wala kaming pera ngayon. Hirap kami. Kasi kabibili ko lang TV LCD na 80 inches. Talagang hirap ang buhay. Kaya magtiis. Kaya ako talaga mapagpakbaba. Kahit walang pera, mahal mo kayo. Kasi kabibili ko lang ang kuwatsi ngayon. Ang sabi ko, isang pastor sabi niya sa English, you are not humble if you humble yourself. Tama ba yun? Hindi ka mapagpakumbaba kung ibinababa mo ang iyong sarili sa laban ng tao. Pero kailangan talaga, totoong pagpapakababa, ibaba talaga natin ang ating sarili. Pero, tulad ng pagbaba ni Kristo, mayroon tayong batayan ng ating pagpapakababa. Sino yung sabi sa 12:14? Ang sabi rito ni Pablo, hindi sa ito'y aking nakamit na, o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Kung paano ako ay inabot ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa naring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo. Tingnan si Pablo. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ. Totoo niya si Pablo dahil sa kanyang pagkamakasalanan, wala na siyang maaaring pagmamahal.
Ang kanyang may pagmamalaki ngayon, tinutularan si Kristo. Kaya sabi niya sa mga tagasunod niya, sundin ninyo ako tulad ng pagsunod ko kay Kristo. At ito yung aral. Siya yung mapagpakumbag balito. Si Pablo, sa kanyang pagiging apostol, hindi siya nakikipagpaligsahan. Sa ating panahon, maraming pastor, maraming mga manggagawa, nagpapaligsahan kung sino magaling. Kung sino ang kumikita ng pera, kung sino ang yumayaman, nagpapaligsahan sila sa kanilang kapangyarihan. Kung ano sinabi ko, hindi pwedeng dito pa rin. Si Pablo hindi ganoon. Tanda natin, si Pablo sa kanyang karanasan, dalubhasa siya sa paglilingkod sa Diyos. Number siya. Siya ay kilala isang apostol. At sa kanyang karanasan, pagiging lingkod, napakahaba. Sa totoo, nakarating siya na ikatlong langit. O yung lugar ng Diyos. Dahil yung unang langit, ito yung lugar ng mga ibon, no? The first heaven. The second langit, ito yung nililiparan ng mga aeroplano, mga rocket, hanggang sa buwan, hanggang sa Imos. Pero yung doon sa ikatlong langit, yung tirahan ng Diyos, wala pa narin makarating doon. Pero si Pablo, nakarating. Pero hindi niya pinagmalaki ito. Sa totoo pa nga, binigyan pa nga siya ng tinig sa laman para hindi talaga siya makapagsalita tungkol dito. Ni katiting, hindi siya pwedeng magmayabang. Si Pablo hindi po nagkikipagpaligsahan. Sa atin ba? Meron din tayong gano'n? Ako, si sister, ito. Si brother, dito. Mas magaling ako dyan. Mas mahusay naman ako dyan. Mas matagal na ako dyan. Ngunit isang bagay ang ginagawa ni Pablo. Ang sabi niya sa verse 13 to 14, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Hindi pa niya naabot ang pinakamataas na antok ng pagiging isang mananampalataya. Bagamat siya apostol na. Bagamat nakarating na sa langit. Ang sabi niya, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutugo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa bitiin para sa gantimpalang dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano nang ginawa niya? Tinuloy niyang basura ang kanyang pakilabang noong una. Nakita natin kanina. Hindi siya legalismo. Hindi siya namunong sa batas. At tinutungo niya sa hinaharap. Alam nyo, pagka ikaw ay patungo sa hinaharap, hindi mo intindihan kung anong kalagayan mo sa kasalukuyan. Whether you are rich or poor, ang iyong layunin ay maging isang ganap ng Kristiyano. Hindi mo titignan kung anong kalagayan dito. Hindi mo, sabi sa'yo, hindi ka mo indig-indig sa iyong kagalingon. Hindi mo ipagmamalaki yung sarili ko. Ano yung natapos mo na, nagawa mo na, anong mga accomplishment sa lupang ito. No? Basura ang turing ni Pablo yan, pero kailangan natin yun. Pero ang kanyang pinimiti ay tumungo sa unahan. Dahil yun ni Pablo na hindi siya matagpuan ayon sa kanyang sariling katwiran. Kundi siya matagpuan ayon sa katwiran ni Kristo. Bakit po niya ginagawa ito? Mapagpakumbang pa si Pablo. Hindi siya dahil nagbababa ng kanyang sarili, kundi sinabi niya, hindi ko pa naabot ang lahat. Ilang Kristiyano na ngayon? Mga Kristiyano, ba't hindi ka pumadalo? Nakadalawang linggo na. Alam ko naman ituturo mo eh. Alam ko na lahat yan. Pero si Pablo hindi. Hanggang sa mamamatay na nga siya, nakita niya na yung bitinan sa kanya. Hinihingi pa rin niya yung libro niya. Gusto niya mag-aaral pa. Ano man ang ating mga accomplishment ngayon, ano man naabot ninyo, pinag-aralan ano pa man, o business o trabaho, huwag mo sabihin, ganap ka kayo. Sapagkat ang totoong kaganapan, wala sa ating sarili, kundi na kay Kristo lang. Sabi ko kanina, kahit ang pinakamayamang tao sa bundong ito, hindi yan kontento. Naghahanap pa rin yan ng kita. Now, reason, taglay niya si Kristo. Kaya naman, si Pablo, napagtitisan niya na at ang pakinabang sa lupa, na siya namang maging hadlang sa kanyang pagkilala kay Kristo, inarin niya itong kalugihan at basura sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi ito importante sa kanya. Ang mas importante sa kanya, paano niyang maabot ang pagkakaabot ni Kristo
sa puso. Bilang pagtatapos mga kapatid, paalala lang sa atin lahat. Paalala lang. Ang tanong ko sa ating mga kaibigan dito, nasa inyo na ba ang totoong kagalakan? Marahil, nakapagtapos na kayo, galak na kayo. Marahil, sinagot na kayo ng niligaw niyo, galak na kayo. Pero ang tinutuloy natin dito, yung totoong kagalakan. Ano nga yung unang totoong kagalakan? Ang maging anak ng Diyos. Sapagkat hindi lamang tao magagalak, pati mga anghel at sa harapan ng mga anghel ay natutuwa na ito ay nagsisi at sumampalataya sa kanyang bukong nanay. Kung di ka naman ay mananampalataya, maaaring matagal na, sinasabi mo matagal ka na rin, nasaan ka ba tayo nakatuon ang iyong kagalakan? Saan? Nakakalimutan mo ba